Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong June 24, taong 2024. Pero isa lamang po itong quick update. Kaya ayan, umpisahan na po natin ang pagti-technical analysis dito po sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin na ang nabuong candlestick kahapon ay isa po itong bearish candlestick katulad po ni Bitcoin. Kaya ito po yung naging dahilan kung bakit nagawa niyang tagusin yung major support line natin dito na 40 digit 1767. At sa kasalukuyan ay ngayon ay naglalaro na po dito sa ilalim ng major support line natin na ito ang market price nitong si Shiba Inu. Kaya ayan. Pero pagdating po kay kung ikukumpara po natin kay Bitcoin, yan, check lamang po natin yung chart ni Bitcoin dito ay mukhang mas malaki po yung ibinagsak ni Bitcoin. Yan, mas malaki po yung kanyang nabuo na bearish candlestick kahapon. Kasi ang dahilan po dyan ay pagdating po kasi dito kay Bitcoin ay minor support line lamang po kasi yung pumipigil sa kanyang pagbagsak. Pero pagdating po kasi dito kay Shiba Inu ay isang major support line yung pumipigil sa pagbagsak ni Shiba Inu. Kaya hindi po siya gaanong bumagsak. At may posibilidad po na ang market price ni Shiba Inu ay makabalik sa ibabaw nito. Kaya hintayin lamang po natin. Pero pag hindi po siya makakabalik sa ibabaw nito, ay malamang ay dito po siya unti-unti na babagsak. Ang kagandahan po rito ay at least hindi pa rin po nababasag or hindi pa rin po nakakabalik sa loob or sa ilalim ng pattern natin ang market price ni Shiba Inu. Kasi kung pag mapapansin po natin dito ay meron po tayong dalawang kulay puti na linya rito na siyang bumubuo sa pattern natin dito. At medyo matagal-tagal na po siyang nagkaroon ng breakout dito kung saan ay noong May 15 pa. Yan, nung nagkaroon siya ng bullish breakout po ito, ay sinubukan niyang umangat pero bumangga po siya sa major resistance line natin dito at dito na po siya nag-umpisa sa kanyang pagbagsak. Pero valid pa rin po yung bullish breakout natin dito hanggat nananatiling nandito po sa ibabaw ng ating pattern ang market price ni Shiba Inu. Pero kung pag nabasag po, kung pag nakabalik po siya dito sa loob, ay dito na po tayo magkakaroon ng invalidation sa ating pattern dito. Kaya ayan, valid pa rin po yung mga price target natin dito. At ngayon ay yan po yung aking analysis or aking nakikita na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Pwede po siyang makabalik. Yan, pwede po siyang makabalik dito sa ibabaw ng major support line natin na ito or posible po siyang magpatuloy sa kanyang pagbagsak or maglalaro siya dito sa ibabaw ng kulay puti na linya na ito or upper portion ng ating pattern na ito habang ito ay nagpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Ayan, yung ating dalawang indicators po kasi rito, ang ating house width indicator ay ayan, mahaba na po siya na kulay red at yung kanyang pangangatawan ay wala pa rin po tayo nakikitang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Nananatili pa rin po itong ayan, patuloy po itong lumalaki. Ibig sabihin kung habang humahaba ito at patuloy po itong lumalaki at kulay red ito ay ibig sabihin ay mas lalong tumitindi ang pwersa ng mga sellers or mas lalong lumalakas ang bearish momentum ni Shiba Inu. Ibig mong sabihin ay magpapatuloy po sa pagbagsak sa mga paparating na araw itong si Shiba Inu. At ganun din po yung ating QQE mod indicator dito. Pero at least yung QQE mod indicator natin dito ay hindi na po gaanong lumalaki yung mga sukat nito. Mapapansin po natin dito na nitong June 21 hanggang sa kasalukuyan ay halos parang magkakapantay na po ang mga sukat ng mga ito. Ibig pong sabihin ay at least hindi na po gaanong matindi yung persa ng mga sellers. Kaya yan po ang nangyayari. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang mapapansin po natin dito sa mga galaw or mga nabubuong candlestick ni Shiba Inu ay parang nagsa-sideways na lamang po siya. Kaya ayan, yan po yung aking analysis dito sa araw na ito kay Shiba Inu. At ayan po ulit yung aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Kung nais po ninyong kopyahin or gayahin ito ay ayan, malaya po kayong gawin yan. Meron po akong 5 lives. Meron po akong 5 sell pending order dito or take profit at 2 buy pending order naman po dito sa ibaba.
Yung mga previous trades ko po rito ay ayan, meron po akong tatlo na magkakasunod na mga ayan, mga buy kung saan ay nakabili po ako sa mga presyong ito. Ayan. Yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung aking ginagamit naman na dalawang indicators dito ay ang Hazard Indicator at ang QQE Mode Indicator naman dito sa ibaba. Check na lamang po ninyo yung description ng video na ito. Ayan, para sa karagdagang detalye tungkol sa mga ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.